Wellman TV. Alexander. Kabanata 521. Tila, napansin niya kung gaano kasaya si Amanda nang mapansin niya sina Alexander at Yulia. Bago pa makapag-react si Spencer, sinugod sila ni Amanda at magalang na binati. Hindi ko akalain na makakasama ko kayo dito, Mr. and Mrs. Tomas. Mayabang. Halos hindi matapos ni Spencer ang kanyang tanong. Hindi niya inaasahan na hindi lang sina Alexander at Yulia ang kilala ni Amanda, tila nirerespeto rin niya ang mga ito. Agad itong kinabahan nang magsisimulang mamuo ang butil ng malamig na pawis sa kanyang ulo. Natigilan din ang kanyang mga bodyguard sa pakikipag-ugnayan dito. Walang umaasa na igalang ni Amanda si Alexander. Oo, nagkataon lang talaga. Ngumiti si Alexander kay Amanda. Sa totoo lang, personal na naging malapit si Yulia kay Amanda dahil sa kanyang anti-blemish cream project. Kaya, nagsimula silang mag-chat sa isa't isa. Anong sinabi mo kanina, Spencer? Sige, isubo mo yan. Ngumisi si Alexander sa sinabi niya. Well, umubo si Spencer na kinakabahan at mukhang awkward. Noon pa man ay kinasusuklaman niya si Alexander at nilayon niyang gamitin ang pangalan ng pamilya Fitz para pilitin si Alexander na sumuko. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tatamaan siya ng isang malaking reality hit. Tila, napansin niya kung gaano kasaya si Amanda nang mapansin niya sina Alexander at Yulia. Bago pa makapag-react si Spencer, sinugod sila ni Amanda at magalang na binati. Hindi ko akalain na makakasama ko kayo dito, Mr. and Mrs. Tomas. Nobela. Napatingin agad si Amanda kay Spencer nang marinig niya ang sinabi ni Alexander. Kaya, sabi niya, how dare you disrespect Mr. Tomas? Gusto kong umalis kasama ka ng lahat ng sumama sa'yo. Ang aking pamilya ay hindi kailanman makikipagnegosyo sa sinumang hindi alam ang kanilang lugar. Bagamat hindi niya alam kung gaano kalakas si Alexander, nasaksihan niya kung paano siya iginagalang ng bawat powerhouse sa Cloudtopia noon. Bukod dito, napatay pa niya ang assassin na nagngangalang Hellhound sa harap ng lahat. Naunawaan niya na kayang saktan ng kanyang pamilya ang isang taong kapangyarihan ni Alexander. Hindi siya makapaniwala na si Spencer ay may lakas ng loob na saktan si Alexander sa paggamit ng pangalan ng kanyang pamilya. Namutla kaagad ang ekspresyon ni Spencer sa sinabi ni Amanda. Hindi niya inaasahan na ang maliit na alitan nila ni Alexander ay tuluyang sisira sa business deal nila. Kaya naman, nakiusap siya, Ms. Fitz. Ako. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsusumamo ay biglang naputol ng kanilang kaguluhan. Tila may grupo ng mga tao na papalapit sa kanila. Lahat sila ay mga unipormadong pulis habang pinapatabi nila ang mga bodyguard ni Spencer. Pagkatapos noon, nagbukas sila ng landas para sa isang grupo ng mga lalaking nakasot. Ang mga taong iyon ay maaaring mula sa napakayayamang pamilya, o napakakapangyarihang mga tao. Lalo na ang mga nangunguna sa grupo. Sila ay isang ganap na powerhouse sa lungsod na iyon. Good gosh, hindi ba iyon ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod, Mr. Larson? Oo. Nakatayo sa tabi niya si Darwin Lane. Ang tao sa likod niya ang nangunguna sa pag-unlad ng teknolohiya ng lungsod, Mr. Manny. Good gosh. Ano ang nangyayari dito? Bakit ang daming makapangyarihang tao dito? Kabanata 522. Napakabihirang makatagpo ng mga karaniwang tao ang isa sa mga makapangyarihang tao. Ang makita silang nagtitipon sa istasyon ng tren ay isang tunay na panoorin para sa kanila. Lahat sila ay natigilan dito kaya kahit si Spencer ay natahimik sa ganoong pagtitipon. Nang mapansin ni Darwin si Spencer, tumango siya at nanunukso, "Oh Spencer, hindi ko akalain na mas mabilis mong batiin ang master namin kaysa sa amin." Nobela. Master. Nagulat si Spencer sa presensya nila. Naguguluhan siya kung bakit nandoon pa sila dahil nandoon siya para batiin si Amanda. Iniisip niya kung sino ba talaga ang tinutukoy nila noong binanggit nila ang kanilang mga amo. Iniisip niya kung may kinalaman ba ang presensya nila kay Amanda. Gayunpaman, habang siya ay nalilito, nilapitan na ni Darwin sina Alexander at Yulia bago magalang na binati. Pagbati aking Panginoon. Sumunod naman ang ibang tao pagkatapos noon.
Napakaingay ng kanilang mga pagbati sa sandaling ito at ang tanging nagawa ni Spencer ay tumitig sa ganap na pagkagulat habang siya ay nagtataka. Master. Tinawag lang ba nilang Master si Alexander? Paano ito posible? Hindi ko akalain na ang mga panaginip ay maaaring maging ganito kabaliw, tama. Napakabihirang makatagpo ng mga karaniwang tao ang isa sa mga makapangyarihang tao. Ang makita silang nagtitipon sa istasyon ng tren ay isang tunay na panoorin para sa kanila. Lahat sila ay natigilan dito na maging si Spencer ay hindi na nakaimik sa ganoong pagtitipon. Kinwestiyon na ni Spencer ang buong existence niya nang batiin ni Amanda si Alexander kanina. Ang ginawa ni Darwin at ng kanyang buong entourage ay walang katotohanan sa kanya. Natural, kahit si Amanda ay natulala sa nangyari. Nagulat na siya sa kung gaano kalaki ang respeto ng mga tao kay Alexander noon, ngunit mas natigilan siya ng ang pinakamakapangyarihang grupo ng mga tao sa lungsod na iyon ay ganoon na lamang ang paggalang kay Alexander. Naiintindihan niya kung gaano kalaki ang respeto nila kay Alexander na tinawag siyang master. Palagi niyang alam na hindi isang normal na lalaki si Alexander, kaya naman hindi niya nabanggit sa kanya ang katayuan o family name nito. Akala niya noon ay magkatuwang sila ni Yulia na magkatrabaho, pero ang nangyari kanina. Napaisip siya kung sino talaga si Alexander. Iniisip niya kung ang kanyang pamilya ay kailangang magpasakop kay Alexander sa parehong paraan kung bibisita siya sa kabisera kasama si Yulia. Gayunpaman, hindi pinansin ni Alexander ang reaksyon ng lahat sa pamamagitan ng pagbibigay kay Darwin at sa kanyang entourage ng isang simpleng tango bago hinawakan ang kamay ni Yulia at sinabi. Ito ang asawa ko, si Yulia. Siya ang presidente ng Kerim Fashion sa Cloudtopia. Ang anti-blemish cream na nag-viral kanina ay ang kanyang trabaho. Nandito kami para pag-usapan ang pagtatayo ng branch office dito sa lungsod na ito. Ayaw magsalita ni Alexander dahil nangako siyang uuwi si Micah sa pagtatapos ng araw. Kabanata 523. Sandaling natigilan si Darwin at ang mga kasama nito at agad na naintindihan ang intensyon ni Alexander matapos marinig ang sinabi nito. Huwag kang mag-alala, Panginoon, payagan mo ako na ang bahala sa lahat ng pagpaplano. Gagawin ito sa loob ng 2 buwan. Pahintulutan kaming makitungo sa stockkeeping at logistics. Ang kailangan lang natin ay 3 buwan para maipakilala ang anti-blemish cream sa buong merkado sa ating lungsod. Isang grupo ng mga tao ang nag-uusap para makuha ang pabor ni Alexander. Tinalikuran sila ni Alexander at sinabing, medyo walang katotohanan iyon. Kung maaari mong maipakilala ang produkto sa 60% ng buong merkado ng lungsod sa loob ng 3 buwan, ituturo kong nakagawa ka na ng mahusay na trabaho. Salamat sa iyong kabutihang loob, Panginoon. Si Darwin at ang iba pa ay natuwa nang marinig ang balita. Parang hindi naman kasi nakakatakot si Alexander. Kaya naman, agad na nabawasan ang tensyon sa isang iglap. Nang hindi na nagpatagal pa, sumakay na si Alexander sa kotse ni Darwin at dumiretso sa survey sa kanilang lokasyon para iset up ang kanilang branch doon. Inimbitahan sila ni Darwin na magtanghalian pagkatapos maasisikaso ang lahat. Sumakay kaagad sina Alexander at Yulia sa isang tren pabalik sa Cloudtopia pagkatapos noon. Natuwa si Alexander nang maisipan niyang makilala si Micah sa kabila ng kanilang abalang schedule. Kaya, tinanong ni Alexander, sabihin honey, dahil ang anti-blemish cream ay sumangkop sa kabuuan ng Cloudtopia, Tonley, at Troyes County, sa tingin ko ito ay magiging isang malaking hit sa lalong madaling panahon. Paano kung ilipat mo ang punong tanggapan ng Kerim Fashion sa kabisera pagkatapos nito, honey? Ang kabisera. Bahagyang nagulat si Yulia sa mungkahi nito dahil hindi niya naisip iyon. Tumango si Alexander at sinabing, kanina pa ito nasa isip ko. Ibig kong sabihin ang kabisera ay ang puso ng ekonomiya ng ating bansa. Isipin ang malaking larawan dito, ang ibig kong sabihin, alam ko na ang kapital ay hindi malaki sa lahat, ngunit hindi bababa sa ito ang sentro ng lahat. Naniniwala ako na maaakit namin ang mas maraming mahuhusay na tao na magtrabaho para sa amin at magkakaroon ka ng mas maraming puwang para palaguin ang negosyo kung lilipat kami doon.
Bukod dito, ang kabisera ay magiging perpekto para sa iyo upang mapataas ang reputasyon ng Kerim Fashion sa buong mundo. Upang maging patas, magiging medyo abala na ilipat ang aming mga manggagawa sa paligid ng mga lungsod kung ang punong tanggapan ay nakaset up sa Cloudtopia. Tumango si Yulia at sumang-ayon sa mga punto ni Alexander. Alam niyang kailangan niyang umalis sa Cloudtopia kung gusto niyang mapataas ang reputasyon ng Kerim Fashion sa buong bansa. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na inisip ni Alexander ang lahat para sa kanya bago niya gawin. Naantig siya sa kilo na ito, kaya sumagot siya, mayroon kang isang. Punto, Alexander. Sige, sabayan na natin yan. Mabuting babae. Sumimangot ng halik si Alexander na ikinamula ni Yulia habang nakatitig sa ibang pasahero habang nagreklamo. May mga tao dito. Hayaan mo silang manood. I mean, wala namang masama kung halikan ko ang asawa ko, sagot ni Alexander. Hindi napigil ang makipagtalo sa kanya ni Yulia matapos marinig iyon dahil napagtanto niyang madalas na siyang binubuli ni Alexander nitong mga nakaraang araw. Dahil may oras pa at siya pa. Nagkaroon ng maraming trabaho pagdating nila sa Cloudtopia, sinabihan niya si Alexander na ihatid siya sa Kerim Fashions. Pagkatapos ihatid si Yulia, tinawagan ni Alexander si Diane. Papuntahin ang isang tao sa kabisera at ibili ako ng isang buong gusali. Oh, at tawagin itong Lover's Tower. Kabanata 524. Nagdesisyon si Alexander na gawing isa ang Lover's Tower sa maraming sorpresang ibibigay niya kay Yulia. Nais niyang mag-propose kay Yulia sa tuktok ng tore nang makarating sila sa kabisera. Gusto niyang si Yulia ang maging pinakaswerteng babae sa mundo. Kaya dumiretso siya sa kanyang kindergarten. Daddy, bumalik ka talaga. Mabilis na lumapit si Micah kay Alexander nang mapansin niya si Alexander. Sumugod si Alexander at binuhat si Micah sa kanyang mga bisig. Nang nasa bisig na siya ni Alexander, niyakap niya ang leeg nito at hinihimas ang katawan nito. Namiss kita, Daddy. Bulalas ni Micah. Natunaw ang puso ni Alexander pagkatapos marinig iyon. Kaya, hinalikan niya ito sa pisngi at sinabing, I missed you too, honey. Daddy, hindi ba sumama si Mommy? Tanong ni Micah. May aasikasuhin ang mama mo ngayon. Sabay natin siyang kunin. Sagot ni Alexander habang tinatap ang ulo niya. Oo, sunduin natin si Mommy. Tumango si Micah. Tuwang-tuwa si Micah nang mapansin niya ang bundok ng mga laruan at merienda sa backseat ng sasakyan. Habang nagmemeryenda, sabi niya, Hey Daddy, ilang araw na lang magsisimula na ang singing competition, pwede bang sumama ka sa akin, Daddy? Siyempre gagawin ko, honey. Gusto kong makita kang manalo. Sabi ni Alexander. Natuwa si Micah sa narinig. Nakaramdam siya ng init at natutuwa na may ama sa paligid. Ginugol ni Yulia ang sumunod na mga araw sa pag-aayos ng isang tanggapang pansangay sa dalawang lungsod na dati niyang binisita. Bagamat nakatanggap siya ng maraming maaasahang tulong at suporta, may mga bagay pa rin na nangyayari sa kanyang atensyon, lalo na sa human resources. Pagkatapos ng isang round ng talakayan, ginawa niyang manager si Naomi sa Troyes County at isa pang talakayan mga taong pinagkakatiwalaan niya sa Merced County. Ito ay inorganisa ng kabisera. Ang kompetisyon ay laban sa bawat kindergarten sa lungsod. Maaaring lumahok ang sinuman sa Cloudtopia na nakatugon sa mga kinakailangan. Ang mga qualifier ay ginanap sa isang stadium sa Cloudtopia. Ang nangungunang tatlong finalist ay maaaring kumatawan sa Cloudtopia sa finals. Bagamat hindi fan si Alexander ng pagkanta at pagsayaw, ibibigay niya ang kanyang buong suporta sa kanyang anak dahil isa itong bagay na Micah tinatangkilik. Kaya, hinatid niya sina Yulia at Valerie sa stadium. Sinalubong sila ng maraming magulang sa mga nanunood na bleachers. Tila mahalaga ang kompetisyon sa mga magulang na iyon. Gayunpaman, nang makaupo na sila, sinalubong sila ng may pagmamataas na tumutuya sa buong pulutong. Kabanata 525. Look, I don't mean to brag, but my son Fabian will be the champion today. Ibig kong sabihin, ang aking anak na lalaki ay marunong magbasa ng mga music sheet mula noong siya ay 4 na taong gulang at marunong tumugtog ng piano noong siya ay 5 taong gulang.
Marunong na siyang kumanta at tumugtog ng gitara noong siya ay 6 na taong gulang. Ibig kong sabihin, walang mas talented kaysa sa kanya, tama ba? Look, everyone else is nothing to him. Na-offend sina Alexander at Yulia nang marinig nila iyon at napansin nila ang isang babaeng mayabang na ipinagmamalaki ang kanyang anak. Walang nagmamalasakit sa isang magulang na ipagmalaki ang kanilang mga anak, ngunit ang paggawa nito sa pamamagitan ng pagmamaliit sa iba ay magiging bastos. Bukod dito, ang bawat bata ay mahalaga sa kanilang sariling mga magulang. Nasaktan sina Alexander at Yulia nang banggitin niya na ang ibang mga bata ay walang halaga sa kanyang anak. Kahit sino ay masasaktan yan. Kaya, maraming ibang mga magulang ang nasaktan sa sinabi ng ginang. Gayunpaman, dahil magsisimula na ang kompetisyon, walang gustong gumawa ng eksena. Hindi nagtagal, dumating ang MC at nagsimulang ipaliwanag ang daloy ng kompetisyon at ipinakilala ang panel ng mga hurado. May 6 na hukom sa kabuuan at lahat sila ay mga profesional na music coach at producer. Lahat sila ay mga profesional. Ang pinakamataas na puntos para sa bawat kalahok ay 600 puntos na ang bawat hukom ay mayroong 100 puntos na cap. Kaya naman, nagsimula na ang kompetisyon nang ipaliwanag ng MC ang rules. Tinawag ang unang batang kumanta. Medyo kinakabahan ang dalaga at makikitang nauutol ng magpakilala. Greetings everyone. My name is Tina. I'm from RGB Kindergarten. Ang kantang kakantahin ko ay tinatawag na Humpty Dumpty. Hahaha, hindi ako makapaniwala na ang mga basurang ganyan ay magiging kwalipikado para sa araw na ito. Humagalpak ng tawa ang ginang nang makitang halatang nauutol ang dalaga. Siya ay malakas at narinig ng lahat ang kanyang sinabi. Watch your mouth. Galit na galit ang mga magulang ni Tina nang marinig iyon. Patuloy nila, ito ang unang pagkakataon ng aking anak na babae sa entablado at normal na kabahan. How could you call her trash? Nanunuya ang ginang at sinabing, sino ba ang nagsabi sa iyo na normal lang ang kabahan sa unang pagkakataon na gumanap sa entablado? Anak ko, magiging perpekto at propesyonal ang pagganap ni Fabian anuman ang utos ng turn. Ibig kong sabihin, tingnan kung gaano kakulit ang hitsura ng iyong anak na babae. Ibig kong sabihin, bakit hindi ko siya matatawag na basura kung hindi niya alam ang kanyang lugar. Galit ang mga magulang ni Tina at bago pa sila makapagtalo, sinabi ng panel of judges, please remain available. Tahimik, kapwa magulang. Walang magagawa ang mga magulang ni Tina kundi itago ang kanilang galit pagkatapos marinig iyon. Nginitian sila ng ginang at nanatiling tahimik pagkatapos noon. Kabanata 526. Tila naapektuhan si Tina sa mga komento ng ginang nang magsimulang manginig ang boses nito. Pero, nagawa pa rin niyang kantahin ang buong kanta sa kabila ng kanyang kaba habang ang kanyang mga magulang ay nagpapasaya sa kanya. Ang kanyang mga resulta ay halatang masama. Ginawaran lamang siya ng 355 puntos ng 6 na hukom. Kitang-kita ang pagbaba niya sa stage habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Gayunpaman, makikitang binibigyang diin ng ginang ang mga magulang ni Tina ng masamang tingin. Halos parang sinusubukan niyang sabihin sa kanila na siya ay tama sa lahat ng panahon. Tila, nagpa siya ang ginang na insultuhan ang bawat solong bata na gumanap pagkatapos ni Tina. Ginawa niyang parang ang anak niya ang pinaka-perpektong anak sa mundo. Kaya, kinailangan ng napakakaunting pagsisikap upang ganap na saktan ang bawat solong magulang doon. Kung hindi dahil sa kompetisyon, nabugbog na siya ng ilang magulang. Hindi ako makapaniwala na ang isang tulad niya ay maaaring maging isang ina. Reklamo ni Yulia. Tila nag-aalala si Yulia na haharapin din ni Micah ang mga panlalait ng ginang. Maging si Valerie ay makikitang umiiling. Hindi nila maisip kung paano pa rin kumilos ang isang ina sa ganoong paraan. Kahit na perpekto ang kanyang anak, wala siyang dahilan para maliitin ang ibang mga bata. Dapat ay itinatago niya ang kanyang mga iniisip sa kanyang sarili. Sila ay hinuhusgahan ng kanyang moral at saloobin dahil siya ay sapat na matapang namang insulto sa ibang mga bata sa harap ng kanilang mga magulang. Hindi nagtagal, nag-anunsyo ang MC,
salubungin natin ang ating pang-16 na kalahok na si Fabian sa entablado. Nang marinig iyon ng ginang, agad siyang umupo ng tuwid habang kumikinang ang mga mata. Halatang alam ng lahat na siya ay walang iba kundi ang kanyang anak. You got this, honey. Huwag kang mag-alala, Fabian, nakita ko na ang ibang mga kalahok at bukod sa iyo, lahat ng iba ay basura. Wala kang dapat ipag-alala at ikaw ang magwawagi ngayon. The lady cheered. The other parents were furious, but they decided to not say anything. Nais nilang makita kung gaano kaperpekto si Fabian. Ang bata ay nakasuot ng maliit na suit at isang maliit na pares ng shades. Napakauso niya tignan. Matapos marinig ang tagay ng kanyang ina, tinanggal niya ang kanyang shades, pinitik ang kanyang mga daliri at sinimulan ang kanyang pagpapakilala. Pagbati sa lahat, ang pangalan ko ay Fabian. Magpe-perform ako ng isang kanta ni Michael Jackson. Ang kanta ay tinatawag na Dangerous. Pagkasabi niya noon, nagsimulang tumugtog ang musika habang siya ay nagsimulang kumanta at sumayaw. Hindi maiwasan ng lahat na aminin na medyo talented ang anak ng babae. Kung hindi dahil sa mga panlalait, lahat ay nag-enjoy sa performance. Ngunit, ang lahat ng ito ay dahil sa kung gaano kalaki ang ipinagyabang ng ginang kaya namumukod tangi ang kanyang mga kapintasan. Nobela. Kabanata 527. Pagkatapos ng performance ni Fabian, makikitang pumalakpak at tuwang-tuwa ang ginang. Gayunpaman, nang mapansin niya ang kawalan ng tugon ng iba, sinabi niya, nakita mo ba iyon? Hindi lang marunong kumanta ang anak ko, marunong din siyang sumayaw. Oh yeah, iyon ay isang kanta ni Michael Jackson at kahit isang sapat na gulang ay hindi marunong kumanta tulad niya so, I was not talking out of my butt when I called your children trash kanina, right? Hindi nakaimik sina Alexander, Yulia at iba pa matapos marinig ang sinabi niya. Bagamat napakahusay ng pagganap ni Fabian, hindi pa rin siya perpekto. At saka, mas matanda siya sa ibang mga bata, kaya wala itong dapat ipagmalaki. Kakailanganin ng higit pa sa isang suit at pag-arte na parang nasa hustong gulang upang maipakita sa lahat ang perpektong pagganap. Hindi nagtagal, sinimulan na ng panel of judges ang pag-score ng performance ni Fabian. Masungit man ang ginang sa mga tao, para siyang mayaman at ayaw siyang masaktan ng mga hurado. So, mas mataas ang score nila sa anak niya. Ang huling puntos ay lumabas na 560 puntos. Ito ang pinakamataas na marka sa buong kompetisyon. Gayunpaman, hindi alam ang ginang ay nalungkot, siya ay galit na galit nang marinig ang mga marka. Sumigaw siya, 560 puntos lang. Sinasabi mo ba na ang perpektong pagganap ng aking mga anak ay hindi nawawala ang 600 puntos? Lahat kayo ay kakilakilabot na mga hukom. Bilasan mo at rescore ang performance ng anak ko. I mean, walang ginawa yung ibang bata at binigyan mo sila ng 300 plus points para sa nursery rhymes ay kumanta at sumayaw paanong hindi siya deserving ng full score dapat na maging hukom. Nakatingin sa kanya ang ibang mga magulang. Wala ni isa sa kanila ang nakakita ng ina na katulad niya noon. Pati ang mga judges at MC ay na-offend sa mga comments niya. Pakibantayan mo ang tono mo, miss. Ang kompetisyong ito ay inorganisa ng samahan ng mga bata sa kabisera. Palagi kaming naging patas at palaging mag-iimbita ng mga pamantayan at mga hukom. Bawat contestants. Ang mga marka ay namarkahan batay sa kanilang mga kasanayan, kaya mangyaring tanggapin ang mga marka. Kung magpapatuloy ka sa isang eksena, ay escort ka namin palabas ng mga security guard, the MC said. Tila kanina hindi pa siya nasisiyahan sa ugali ng ginang noon. Oh please. Iyan ay hindi sa lahat. Sa nakikita ko, napakatalino ng anak ko sa mga tambak na basurang iyon. Hindi na naglakas loob ang ginang na gumawa ng eksena matapos sabihin iyon ng MC na ang ginawa niya ay ang pag-ungol sa pagkadismaya. Nagpa siya ang MC na hindi siya pansinin. Inanunsyo niya, salubungin natin ang ating ika-17 kalahok, si Micah sa entablado. Mukhang excited sina Alexander at Yulia nang marinig ang pangalan ni Micah. Pagkaalis ng MC ay sinalubong sila ni Micah na nakadilaw na damit habang naglalakad sa stage bitbit ang mic.
Para siyang anghel sa ilalim ng spotlight. Ay! Kabanata 528. Bagamat ito ang unang pagtatanghal ni Micah, tila hindi siya kinakabahan gaya ng iniisip nila. Nabawi niya ang tiwala sa sarili nang mapansin niya ang saya at excited na tingin ni Alexander, Yulia at Valerie. So, nagsimula na siya sa pagpapakilala niya. Greetings everyone, Micah ang pangalan ko at taga Cloudtopia Preschool ako. Ang kantang kakantahin ko ay Poem. Binigyan niya ang lahat ng bow pagkatapos noon. Ang kanyang magalang at kaibig-ibig na kilos ay nakatunaw sa puso ng lahat, dahil ngayon lang nila nasaksihan ang hindi makatwiran at marahas na pagsabog ng ina ni Fabian. Kabaligtaran talaga ang ugali ni Micah kumpara kay Fabian. Biglang napamura ang ginang at sinabing, I can't believe she's such a bootlicker for someone her age. Sigurado akong kasuklam-suklam din ang mga magulang niya. Ibig kong sabihin, siya ay kaibig-ibig, ngunit masyadong masama. Sigurado akong tatanda siya bilang isang taong nanloloko ng mga tao sa kanyang hitsura. Nobela. Ano ang sinabi mo? Galit na galit sina Yulia at Valerie sa narinig. Napaisip si Yulia, paano niya nasabi iyon? 4 na taong gulang pa lang si Micah. Karaniwang kagandahang loob na batiin ang lahat. Hindi ako makapaniwala na mag-iisip ang babaeng iyon. Ang kanyang mga salita ay nasaktan kay Alexander at Yulia dahil hindi sila makapaniwala na sasabihin ng ginang ang mga kahindik-hindik na bagay. Si Alexander ay labis na nasaktan dito na ang kanyang mga titig ay naging hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Sinabi niya, isara mo ang iyong bibig o kung hindi ay sasampalin kita. Ang pang-iinsulto kay Micah ay isang bagay na hindi dapat tatawid ni Newman. Ang sinumang manggahas ay mamamatay lamang. Gayunpaman, hindi lamang hindi tumigil ang ginang, nagsimula siyang magdulot ng higit pang eksena. Nagsasabi lang ako ng totoo, anong karapatan mong sabihin akong tumahimik? Tingnan mo, ang ugali ng isang bata ang magdedetermina kung anong klaseng tao siya paglaki. Kung handa siyang manligaw ng mga tao ngayon, handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang sariling pakinabang kapag siya ay lumaki. Gayunpaman, bago pa siya matapos, bumangon si Alexander at sinampal siya sa mukha ng 3 beses. Ikaw, sinaktan mo ako. Hindi ako makapaniwalang naglakas loob kang saktan ako. Mukhang natigilan ang ginang habang hinahaplos ang pisngi nito. Natuwa ang ibang magulang nang mangyari iyon dahil may ginawa si Alexander na matagal nang gustong gawin ng lahat. Kung hindi dahil sa kompetisyon, natama na siya ng mga ito. Natuwa sila ng sampilan ni Alexander ang ginang. Bakit hindi ako magiging? Ngumisi si Alexander at muli siyang sinampal sa mukha. Hindi nagtagal ay bumulaga ang pisngi ng ginang. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, sumisingit si Alexander, ang unang 3 sampal ay upang ipaalala sa iyo na bantayan ang iyong dila. Ang huling 3 sampal ay upang ipaalala sa iyo na ang mga salita ay maaaring makasakit ng mga tao. Pagkasabi niya noon ay sinampal niya ulit sa mukha ang ginang. Ipinagpatuloy niya, ito ay upang ipaalala sa iyo na maging isang disenteng tao. Kabanata 529. How dare you hit me? You. Pinandilatan ng ginang si Alexander. Gayunpaman, natakot siyang magsabi ng 9 na sampal ni Alexander ang kanyang tiniis. Kaya, binalik niya ang atensyon sa MC at sinabing, bulag ka ba? Hindi mo ba nakitang sinaktan ako ng lalaking ito? Naantala niya ang kompetisyon, hindi ba dapat gawin mo ito? Kung naging magalang siya sa mga ito, kakampi sa kanya ang MC. Gayunpaman, hindi sila mapakali na harapin siya pagkatapos ng kanyang pagsabog. Dahil binata ang MC, tumawa ito at sinabing, hindi ba ikaw ang hamarang sa kompetisyon? Gumanti lang ang lalaking ito dahil gusto niyang makasigurado na wala nang abala sa buong kompetisyon. Hindi ko alam kung paano ka nasaktan. Ibig sabihin, sinampal mo ang sarili mo para i-frame siya, di ba? As soon as the MC said that, the other parents said, yeah, we're all present at hindi namin nakitang sinampal ka niya. Hindi mo dapat i-frame ang iba para sa mga bagay na hindi nila ginawa. Sapat na ang ibang mga magulang sa pagsisigawan ng ginang,
kaya natural lang sa kanila na ipagtanggol si Alexander. Nobela. Ikaw, hindi ako makapaniwala na binaluktot mo ang katotohanan, naiinis na lang ang ginang. Gayunpaman, hindi mapakali ang MC sa pakikitungo sa kanya, kaya sinabi nitong, "Please watch your tone, miss. Kung tatanggi kang kumilos, i-disqualify namin ang anak mo." Ikaw, galit na galit ang ginang na ang kanyang ekspresyon ay labis na mapait. Kaya naman, nagngangalit siya at pinigilan ang galit para sa kanyang anak. Maya-maya, nagsimulang tumugtog ang kanta habang iniindayog ni Micah ang kanyang katawan habang tumutugtog ang musika habang kumakanta siya. Napaka-elegante ng boses ni Micah at para siyang anghel sa ilalim ng mga spotlight. Lahat ay nabighani sa kanyang pagganap. Tila sa pagtuturo ni Valerie, naantig ang boses niya. Kaluluwa ng bawat isang hurado at madla doon. Bigla, bago natapos ang musika, naglabas siya ng isang dahon sa kanyang bulsa at inilagay ang mikropono sa isang tabi. Bakit siya tumigil? Hindi pa tapos ang kanta. Tingnan mo, may lit siya. I wonder kung anong balak niya. Nagtaka naman ang ibang mga magulang. Napansin nilang idinikit ni Micah ang dahon sa kanyang labi at nagsimulang humihip. Hindi nagtagal at napuno ng melody ang buong stadium dahil ang lahat ay nabighani agad sa kanyang performance. Walang sinuman sa kanila ang nag-asa na ang isang dahon ay maaaring makaakit sa kanila ng ganoon kalaki. Kabanata 530. Dahan-daang inalis ni Micah ang dahon sa kanyang labi nang matapos ang musika. Gayunpaman, binati siya ng ganap na katahimikan. Tulad ng kanyang pag-aalala na walang nagustuhan ang kanyang pagganap, siya ay napuno ng mga alon ng palakpakan. Tila nagulat ang lahat sa napakagandang performance ni Micah. Ang lahat ay nabighani na sa kanyang boses, ngunit nang magsimula siyang humihip sa dahon, ang lahat ay napuno ng emosyon. Ang kanyang pagganap ay tunay na kahanga-hanga. Nagulat ang lahat ng 6 na hurado na ang isang 4 na taong gulang na batang babae ay maaaring magbigay sa kanila ng napakagandang pagganap, kaya lahat ay nagbigay sa kanya ng 100 puntos, na ginawaran siya ng perpektong 600 puntos. Natuwa si Micah nang marinig iyon habang nakayuko sa mga hurado at sinabing, "Salamat. Natutuwa ako na nag-enjoy ka sa performance ko." Sumabog sa galit ang ginang ng gawaran ng perfect score si Micah. Kaya, sumigaw siya, "Ang pagtawag sa inyong lahat ng basura ay isang maliit na pahayag. Paano mo siya mabibigyan ng perfect score kung iyon lang ang ginawa niya? Ang aking anak ay kumanta at sumayaw sa isang mahirap na kanta. Sinasabi mo bang hindi siya mas maganda sa kanya? Ayaw kong tanggapin iyon. Hinihiling ko na muling suriin ang marka ng aking anak. Or else, magpo-post ako tungkol dito online. Ilalantad ko sa iyo na sinuhulan ka ng mga magulang ng batang iyon." Hindi nakaimik ang mga hurado sa sigaw ng ginang. Gayunpaman, kinutya ng MC ang ginang at sinabing, "Maaari mong gawin ang anumang gusto mo." Mukhang hindi inaasahan ng ginang na sasabihin iyon ng MC. Tila, dinala niya ang kanyang anak sa maraming iba't ibang mga kompetisyon bago ito. Siya ay karaniwang mananatiling tahimik kung ang mga resulta ay kasiya siya sa kanya. Pero kung hindi, magdudulot siya ng eksena. Ang mga tagapag-ayos ay kadalasang nagpapaubaya, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang karaniwang pagsabog ay hindi epektibo sa araw na iyon. Siya ay namumula sa ganap na galit noon. Magaling, napakahusay. Pinandilatan ng ginang ang MC bago ibinalik ang tingin kay Alexander at Yulia. Sabi niya, "Huwag mong isipin na hindi ko kilala kung sino ka. Ang babaeng katabi mo ay isang bagong celebrity, Valerie Novelbean." Tama. Tinuro niya si Valerie habang sinasabi iyon. Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Valerie, itinuro niya si Alexander at sinabing, "Nakilala rin kita. Ikaw ang backup singer ni Valerie minsan. Ang babaeng iyon ay iyong anak at ang iyong kaibigan ay isang celebrity, kaya dapat ay sinuhulan mo ang mga hurado bago ito. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit maaaring gawaran ng perpektong marka ang isang dahon. Ito ay rigged. Lahat ay nilinlang. Ilalantad ko kayo ni Valerie."